Dahil sa pinakitang lakas ng Giant ay ginanahan ng kanyang mga kasama at sinabing kailangan na nilang sabayan ang kanilang sect leader. Nakita naman ng mga kasama ng ating bida na nasa harmonious stage na ang kanilang kalaban dahil nagawa na nito ang key solidification kaya natakot ang mga ito. Bigla namang sumigaw ng malakas si Chon at sinabing wala silang rason para matakot. Siya daw ang lalaban sa Giant dahil nangyayari sa kanya ngayon ang key deviation kaya hindi nito nagagamit ang kanyang lakas ng maayos. Natauhan naman na ang mga kasama ni Chon kaya tinaas na nila ang kanilang mga sandata para labanan ang mga kalaban. Nagumpisa naman na si Gushang at ang ating bida at makikita natin na halos masira ang lapis sa unang tagpo pa lang ng kanilang mga sandata. Inisip ni Chon na sobrang lakas ng Giant pero inasahan naman niya ito dahil ang kalaban niya ay isang harmonious expert. Natuwa din ito dahil nalaman ng ating bida kung ano ang pakiramdam ng kumakalaban ng isang martial artist na merong solidified ki. Bigla namang naramdaman ni Chon na merong nangyayari sa kanya dahil alam na kasi niya kung ano ang pakiramdam ng lumaban sa isa sa 100 pinakamalakas na expert sa buong Murim. Dahil kanina pa nagtatagpo ang kanilang mga sandata ay umilo na rin ang sandata ni Chon at naabot na rin nito ang harmonious stage. Pinakita doon na sinundan pala ng sect leader ang army ng ating bida at nagtanong ito kung ano ang nangyayari doon sa loob. Nakita nito na bigla na lang nasira ang gusali sa kanilang harapan at nakita niya na hinahabol ni Gushang si Chon. Nagtaka naman ito dahil sinigaw ng Giant na kailangan niyang patayin ang killing noise bow. Akala ng leader ay patay na ang ating bida dahil pinay nila ito sa battlefield pero sinabi lang sa kanya ng mga nandoon na buhay pa ito. Nagulat pa lalo ang leader dahil sinabi din sa kanya ng isang sundalo na si Chon rin ang tumalo sa 4 explosive slasher hounds mag-isa. Nakikita natin na tuloy pa rin ang laban ng dalawa at hindi pa rin sigurado ang lahat kung sino ang mananalo sa kanila. Napansin naman ng Giant ang atake ng ating bida kaya nasaktuhan niya itong iwasan ng maayos. Dahil doon ay nakahanap ito ng magandang tiyempo at nahiwa si Chon sa kanyang dibdib. Bigla naman itong napatigil dahil sa sobrang sakit at lalim ng kanyang sugat. Pero, hindi pa rin siya tinigilan ng Giant at makikita nating tuloy pa rin ito sa pag-atake. Alam ng ating bida na hindi na niya iyon kayang iwasan kaya ginamit na nito ang kanyang poison palm. Pagkadikit nito sa dibdib ni Gushang ay agad nang hina ang buo nitong katawan. Iyon na ang pagkakataon ni Chon para matapos ang laban kaya ginamit na nito ang piercing flower rain. Akala ng ating bida ay tapos na din ito sa wakas pero biglang nanlaki ang mga mata nito dahil sa kanyang nakita. Ginamit ng Giant ang kanyang solidified ki at ginawa niya itong isang napakatibay na shield. Alam ng ating bida na kung merong ganun teknik ang kanyang kalaban ay hindi niya ito basta-basta matatalo. Kaya, pumorma na ito ng maayos para gamitin ang kanyang final move na third technique ng Violet Divine Mist Arts. Sa sobrang lakas ng aura na kanyang nilabas ay nag-iba ang kulay ng kanyang espada. Ang pangalan ng teknik na iyon ay ang Hidden Plum Blossom at kitang-kita natin na direkta itong tumama sa shield ni Gushang. Sa sobrang lakas ng impact ay nagkaroon doon ng isang malaking pagsabog. Tinanong ng sect leader ang ating bida kung sino ito at saan siya nanggaling. Sinagot lang naman siya ni Chon ng diretso at sinabing isa siyang swordsman na galing sa Mount Hua sect. Kalmadong sinabi ni Gushang na nilamon siya ng galit kaya nanghihinayang ito dahil hindi sila nakapaglaban ng maayos ng ating bida. Bago ito mawala ay sinabi nito kay Chon na isusumpa niya ito dahil sa ginawa niya sa kanilang mag-aama. Hindi naman makapaniwala ang lahat ng nandoon dahil sa kanilang nasaksihan. Unti-unting nilapitan ng mga warrior ang ating bida at sinabi nila na natalo na nito ang leader ng Explosive Blade Sect. Sinabi na din ng mga ito sa kanilang mga kalaban na kung gusto pa nilang mabuhay ay ibaba na nila ang kanilang mga sandata at sumuko na. Nung wala na masyadong nakatingin ay kinuha na ni Chon ang singsing sa kamay ng Giant at sinabing nakuha na din niya ito sa wakas. Dumating na sa pingnan ang balita at makikita natin na hindi makapaniwala ang Explosive Blade Sect dahil wala na ang kanilang leader. Dahil ang River of Evil ang may hawak sa mga sect doon ay dumating na din sa Guangdong ang balita. Galit na sinabi ng kanilang leader na hindi niya alam kung bakit nag-away ang dalawang sect nang dahil lang sa sobrang liit na bagay. Iyon na daw ang katapusan ng Explosive Blade Sect dahil hindi daw nagtatagal sa lugar na iyon ang mga mahihina. Kumalma naman na ito at tinanong sa kanyang alalay kung ano ang lahat ng kanyang narinig.
Sinabi nito sa kanilang leader na ang tumalo daw sa Giant Blade ay isang tao lang at ang tawag sa kanya ngayon ay Phantom Bow Swordsman. Hindi makapaniwala doon ang leader dahil dinagdag pa ng alalay na kinuha lang daw pala ito ng Miao-style sword sect at ang una niyang ginamit na armas ay isang pana. Sobrang laking issue pala nang nangyari dahil pati sa Murem Alliance ay dumating ang balitang iyon. Makikita natin doon ang alliance leader na si Nam Gangwimo na tinatanong ang kanyang kasama kung pana lang ba talaga ang ginamit ng ating bida para patayin ang Giant Blade. Ang kausap pala nito ay ang kapatid nila Song Kai na si Zhugsang at ang tinatawag na Intelligent Dragon. Sinabi nito sa kanyang leader ang buong pangyayari at dahil doon ay tinawag na siyang Phantom Bow Swordsman kesa sa Killing Noise Bow dahil nalaman nila na bihasa din pala ito sa paggamit ng espada. Tinanong naman nito kay Sang kung meron ba silang ideya kung sino ang taong iyon. Sumagot naman ang strategist at sinabi sa leader na ayon sa mga nakakita ay isang harmonious expert ang leader ng Explosive Blade Sect at dahil tinalo ito mag-isa ng Phantom Bow Swordsman ay isa rin itong harmonious expert. Tumawa lang doon ang leader at sinabing iba daw talaga mag-isip at kumuha ng impormasyon si Sang kaya bagay daw talaga sa kanya ang alias na Intelligent Dragon. Yumuko lang ito at sinabing marami pa siyang kailangang matutunan pero nagpasalamat din ito sa papuri ng kanilang leader. Bigla namang sinabi ng matanda na kahit nawalan ng isang sektang River of Evil ay nakakuha naman sila ng isang malakas na martial artist. Nung tinanong din nito kung meron pa ba silang ibang impormasyon tungkol kay Chon ay sinabi lang ni Sang na nakita daw nila na iba't iba ang kulay ang kanyang aura. Sinabi din nito na ang pangalan daw ng lalaki ay Ju So-chon kaya napaisip ang leader dahil parang narinig na daw niya iyon. Sinabi ng strategist na merong ganang pangalan na mula sa Mount Hua sect na patungo sa Gangho at sakto din iyon dahil kumakalat din ang balita na galing daw sa Mount Hua ang Phantom Bow Swordsman. Pero, pwede din daw itong maging isang chismis lang dahil hindi nag-aaral ng pana ang Mount Hua at kinalat lang siguro ang balitang iyon para hindi talaga mabunyag ang kanyang totoong identity. Bumalik naman na ulit kay Chon ang storya at sinabi nito na ilang linggo na siyang hinihintay ng Poisonous Phoenix at ng Sword Demon kaya kailangan na niyang bilisan ang pagbalik. Dahil sa pagmamadali ay ilang araw pa lang ay dumating na ang ating bida sa Jiangxi. Makikita natin na agad nang sinuot ng Phoenix ang artifact at inumpisahan na ang paggamot sa anak ng Sword Demon. Dahan-dahan nitong inalis ang lason sa katawan ng babae at iniingatang hindi ito mapahamak. Hindi mapakali pero tahimik lang na nanunood sa kanya doon ang ating bida at ang tatay ng bata. Hindi ito minadali ng babae kaya makikita natin na inabot na ng gabi ang operasyon. Makalipas pa ang ilan pang sandali ay nakita nila na tumigil na ang Phoenix. Nilapitan naman agad siya ng Sword Demon at tinanong kung ayos lang ba ang kanyang anak. Nagulat ang tatay dahil sinabi sa kanya ng babae na matagumpay ang kanilang operasyon at nalipat na nito ang lason mula sa bata papunta sa kanyang katawan. Tinanong naman ni Chon ang Phoenix kung ayos lang ba siya dahil inabot sila ng ilang oras. Mayabang naman itong tumingin sa ating bida at sinabing nakalimutan na ata nito ang kanyang alias at sinabing pinapalakas siya ng lason kaya wala ito para sa kanya. Pinaalala din nito sa Sword Demon na kahit natanggal na niya ang lahat ng lason sa katawan ng bata ay sobrang hina pa rin ang katawan nito kaya kailangan pa rin nilang mag-ingat. Pwede din nila itong bigyan ng gamot pero dahil wala masyadong alam ang babae tungkol dito ay mas mabuti kung dadalhin nila ang bata sa isang ospital para patignan. Natigil naman ang kanilang pag-uusap dahil bigla na lang nagsalita ang bata at tinawag nito ang kanyang tatay. Agad namang sinigaw ng Demon Sword ang pangalan ng kanyang anak na Sanhua at lumapit na ito sa kanya. Hindi niya ito hinawakan dahil baka masaktan niya ang bata pero sinabi sa kanya ng Phoenix na pwede niya itong yakapin basta hindi ito masyadong mahigpit. Nagulat ang bata dahil mabilis siyang niyakap ng kanyang tatay habang umiiyak ng malakas. Hindi naman na ito nagsalita dahil ngumiti lang si Sanhua at tinapak ang likod ng kanyang tatay. Habang naglalakad sa labas ay sinabi ng ating bida sa Poisonous Phoenix na sa kanya na lang ang singsing na iyon. Mataray naman siyang tinanong ng babae kung ano ang gusto niyang kapalit doon. Sinabi lang nito sa Phoenix na pupunta pa siya ng Gangho at kinakailangan pa nito ang kanyang tulong. Habang nag-iisip ay sinabi din sa kanya ni Chon na hindi naman tutol ang tatay ng babae sa ideyang iyon. Dinagdag din ng ating bida na hindi naman niya sinasabi na kailangan niya itong samahan dahil gusto lang ni Chon na malapit ito sa kanya pag kailangan na niya ng tulong.
Hindi naman humindi agad ang Phoenix pero sinabi nito sa ating bida na kailangan niya ng isang araw para mag-isip. Kinabukasan, habang nakaupo sa lamesa si Chon ay bigla itong tinawag ng Sword Demon. Tinanong nito kung kamusta na ang kanyang anak at sinabi lang nito na mabuti na ang lagay niya at nagpapahinga lang sa kanyang kwarto. Habang sinasabi ni Chon na mabuti naman kung ganun ay kinuha nito ang upuan sa tabi ng bida at doon umupo ang lalaki. Tumingin ito ng seryoso kay Chon at sinabi na nung umalis siya para kunin ang mind and key separator ay inimbestigahan siya nito. Nalaman nito na siya ay isang 4th generation disciple ng Mount Hua sect at ang estudyante ng kilalang soft-smiling blade na si Yu Jongmok. Nalaman din nito ang nangyari sa kanyang pagkawala dati dahil sa pag-atake ng mga pirata pero nung akala ng lahat na patay na ito ay bigla na lang silang bumalik kasama ang isang bata na galing sa Zug clan. Tapos, nalaman din nito na natalo niya ng 2 beses ang Poisonous Phoenix sa pastahan bago sila pumunta doon. Ayon sa mga narinig nito, walang alam na kahit ano tungkol sa kanya ang Phoenix pero ang pastahan nila nung huli ay ang gamutin ang kanyang anak. Nagkatinginan ng seryoso ang dalawa kaya alam na ng ating bida kung ano ang itatanong nito. Nung sinabi ni Chon na kailangan niya ng kasama ay tinanong siya ng Sword Demon kung para saan. Sinabi nito sa lalaki na kailangan niya ng mga kakampi para iligtas ang mundo ng Murim. Tinanong naman siya ulit ng Sword Demon kung bakit siya ang napili nito at sinabi lang sa kanya ni Chon na kailangan kasi nito ang lakas niya. Hindi naman na nagtanong ng kung ano-ano ang lalaki at yumuko na lang ito sa harap ng ating bida. Hindi na daw importante sa kanya kung paano siya nito nakita dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang niligtas nito ang kanyang anak. Naalala nito bigla ang nangyari sa kanyang asawa nung panahon na pinanganak nito ang kanilang anak. Dahil sa nangyari ay pumanaw ito at naiwan na lang sila ng kanyang anak na babae na may sakit. Simula sa oras na iyon ay sinumpa ng Sword Demon na gagawin niya ang lahat para hindi mabaliwala ang pagkamatay ng kanyang asawa at para gumaling ang kanilang anak. Nung natauhan na ito ay seryoso nitong sinabi kay Chon na ipinapangako niya sa kanyang pangalan na Mogok na kung gustong sakupin ng ataing bida ang mundo ay tutulungan siya nito. Kung gusto daw niyang tapusin ang mundo ay siya mismo ang papatay dito. At kung gusto nitong iligtas ang mundo ay hindi siya aalis sa tabi nito hanggang sa magawa nila iyon. Kahit iutos daw ni Chon na mamatay siya ay gagawin niya ito nang may ngiti sa mukha. Yumuko ito sa kanyang harapan at sinabing ibibigay nito ang kanyang buhay dahil niligtas nito ang buhay ng pinakamamahal niya. Lumipat naman muna ang storya sa Tomb of the Cursed Demon at makikita natin na hindi pa rin tapos ang paghahalongkat doon. Habang nagtatabi ng mga bato ay bigla na lang may nakita ang isa sa mga tao doon. Nakita nito ang isang libro kaya mabilis niya itong tinago sa kanyang damit para walang ibang makakita nito. Nagulat naman ang lalaki dahil bigla na lang siyang may naramdamang espada sa kanyang leeg at sinabi ng taong may hawak noon na kung hindi niya ibibigay sa kanya ang libro ay papatayin siya nito. Napansin din ng taga River of Evil na meron silang nakita kaya sinabi nito sa kalbo na siya ang mamamatay kung hindi niya ibababa ang kanyang espada. Lumingon lang ito sa lalaki at sinabing kaya ito matapang ay hindi siya siguro nito kilala. Tumawa naman ang taga River of Evil dahil nakita nito ang sunog sa mukha ng lalaki kaya sinabi nito na siya ang murderous burning demon. Lumapit naman sa kanya ang kalbo at sinabing bakit hindi na lang nila tignan kung sino talaga sa kanila ang mas malakas. Tumigil naman bigla ang dalawa dahil merong matandang sumigaw at sinabi nito na tigilan na nila iyon. Ito ay si Sang Mayongjin at sinabi nito na kumalma muna silang dalawa. Nainis naman doon ang mga siraulo dahil hindi nila gusto na inuutusan sila ng mga galing sa Just Faction. Pinaliwanag ni Tanda na kahit ngayon lang ay magkakakampi ang lahat ng nandoon para mapabilis ang pag-search sa tomb. Hindi naman nakapagsalita doon ang dalawa dahil alam nila na totoo yun dahil sinabi sa kanila iyon ng kanilang mga leader. Dahil tapos na ang away ay sinabi ng matanda sa lalaking nakakita ng libro na ilabas na lang niya ito para makita nila itong lahat at mapag-usapan kung ano ang gagawin doon. Unti-unti itong nilabas ng lalaki kaya nakita ng lahat kung ano ang nakasulat doon. Sa isang mabilis na hiwa ay bigla na lang pinugot ng Burning Demon ang ulo ng lalaki para siya ang makakuha nito. Kaya ito ginawa ng kalbo ay ang librong iyon pala ay ang libro ng Blood Monk na Solemn Blood Scripture. Sa isang gubat, makikita natin na magkasama doon ang ating bida at ang Poisonous Phoenix.
Sinabi nito agad kay Chon na wala daw siyang plano na maging kagamitan para lamang lumakas ang isang lalaki. Nung sinabi ng ating bida na alam naman niya iyon ay tinanong siya ng babae kung ano ba talaga ang plano niyang gawin. Ngumiti si Chon at sinabing gusto lang talaga niyang iligtas ang kanyang sarili pero ililigtas na rin niya ang buong Murim habang ginagawa niya iyon. Nakita ng Phoenix na hindi nagsisinungaling ang ating bida kaya hindi na ito sumagot at tumingin na lang sa kanya ng seryoso. Dahil sa nakita ng mga tao sa Tomb of the Cursed Demon ay dumating na sa Church of Demon ang balita at sinabi ng kanilang leader na kailangang mapunta sa kanila ang Solemn Blood Scripture. Habang buhay daw silang hahabulin ng Shaolin Temple dahil doon pero ayos lang daw ito sa kanila. Nakarating na rin ang balitang iyon sa leader ng River of Evil at sinabing ang librong iyon ay isang demonic art. Kahit hindi nila iyon kayang masterin ay malaki ang maitutulong sa kanila nito kung magkakasundo sila ng Shaolin Temple dahil doon. Sinabi naman ng leader ng Murim Alliance na hindi na talaga mapipigilan ang gera dahil sa librong iyon pero dahil hindi pa nila ito gustong mag-umpisa ay kailangan muna nila ang tulong ng isang tagapamagitna. Tinanong naman nito si Zugsang kung ano ang pinakamagandang gawin sa Solemn Blood Scripture. Sinabi nito sa kanyang leader na hindi nila ito pwedeng pabayaan kaya ang pwede nilang gawin para na rin sa kanilang interes ay ang gumawa ng gera na sila ang magdidikta. Kasali daw kasi sa may gusto nito ang River of Evil, Demon Church, at ang napakaraming sect na galing sa Just Faction kaya kailangan nilang gumawa ng rules para hindi sumobra ang laki ng mangyayaring gera. Inisip din nito na meron lamang sapat na bilang kada sect para makontrol nila ito at hindi kumalat ang gera sa buong Murim. Natuwa naman ang leader sa kanyang plano at pinuri ulit nito ang Intelligent Dragon. Dumating naman na doon ang tagapamagitna at iyon ang Shaolin Temple pero sinabi nito sa leader ng Murim Alliance na walang problema kung gumitna sila, kaso, gusto din kasi nilang sumali sa gerang iyon. Hindi naman pumayag doon ang leader dahil wala nang mas maganda pang tagapamagitna kundi sila at pinanggako na lang nito na kung sila ang mananalo ay ibibigay nila ang Solemn Blood Scripture sa Shaolin Temple. Dahil pumayag na doon ang lahat ay nagpadala na ang Murim Alliance ng sulat sa lahat ng gustong sumali sa gera. Nakasulat doon na kailangan agad nilang itigil muna ang lahat ng away sa Tomb of the Cursed Demon. Ilalagay din daw nila ang Solemn Blood Scripture sa lugar na kitang-kita ng lahat at babantayan ito ng Murim Alliance, River of Evil, at ng Church of Demons. Pagkatapos ng 15 araw ay doon na mag-uumpisa ang gera para sa Solemn Blood Scripture.